Hello guys! It's me again, Ruby Ruby! For today's vlog nga guys, ayan ang outfitan ng ating ateng. Ayan guys. Alam nyo ba guys, mamamalagki lang ako niyan. Kaya ganyan yung suot ko guys, kasi wala na akong susuoting damit. So ayan, salamat sa pasinyelas ni Dakis. Ayan, mamamalagki ako niyan guys. Nahuling silya pa sa salamin si ateng. So guys, kwento ko lang sa inyo yung mga na-experience ko dyan sa pagbabakasyon sa Taiwan guys. Nakakatuwa naman. Papunta ko niyan sa J-Mart guys. Dun sa bilihan nila ng kung ano-ano. Alam nyo ba guys, share ko lang na hindi ko ini-expect na makakarating ulit ako sa Taiwan na ganyan. Kasi ang tagal-tagal ng ng process ng passport. So, akala ko hindi na talaga ako makakabalik dyan dito sa Taiwan. Kasi, hindi ko na ini-expect na maaayos ko pa yung passport ko kasi ang tagal-tagal ng request ko dun sa Meiko sa Taiwan. Kaya, tinatamad na din ako magayos. Tapos until one day, birthday ko, siguro pa birthday ni Lord, ayun, naayos ko na siya. Naayos ko na yung passport ko, tsaka yung passport ng anak ko. So guys, nandito na tayo sa malapit na tayo sa J-Mart. So, ayan yung mga binibili dyan guys. Ayan, kukuha ako dyan ng isang bangus na boneless. Boneless daw, pero may konti pa siyang tinik talaga guys. Tsaka tilapia, ayan. Siyempre, kukuha din ako ng gulay dyan, guys. Kasi, diba, kapag may isda, dapat may gulay. Dapat balance lang tayo. Alam mo naman, tumatanda na tayo. Kailangan yung mga kinakain natin is pinakakaisip-isip din natin. Kasi, tayo din naman ang magsasuffer kapag pinabayaan natin yung sarili natin, guys. So, ayan, Ayan ang mga nakakamiss dyan sa Taiwan. So, ito ngayon guys, pupunta ako sa paborito kong milk tea and hindi naman milk tea yung binibili ko dyan guys. Oolong tea. Ang sabi kasi sa akin ng isa kong kaibigan dyan guys, nakakapagpababa daw siya ng kinain. So, ayan. And then, transition tayo guys. Ayan. Nandito na ako sa dorm guys. Nakabalik na. Later guys, magluluto na tayo ngayon. Mamaya magluluto na tayo. Kasi nagre-request si Takis na magluto. Kasi guys, pag mamuli ka sa labas, medyo papamahal ka. Mas maganda na magluto ka. Para kasi, kung nagluto ka ng hapunan, pwede pa hanggang almusal. So, magagastos ka ng 60 per pentang. Diba? Tapos mag-extra kanin ka pa. Diba? Malala ka malakas kumain. Yung nagastos mo ngayon is 200 lang. Pero hanggang bukas na siya ng umaga. Pag hindi ka masira, pagka okay lang sa'yo na paulit-ulit lang. Pwede na yun guys. Alam niyo ba guys, naboboring na ako dito. Totoo, naboboring na ako. Hindi lang talaga dahil kay Dakis. Pero dahil kasama ko naman siya guys, okay lang. It's okay. At least naranasan ko. Parang mas maganda yung cellphone nila ka sa akin. Bilhin ko guys, mas maganda yung cellphone sa akin ni Chris. iPhone 12 to iPhone 12 ba to? Ay, hindi, 11. Yung sa akin 12, pero parang mas maganda to. Tsaka kasi magaang. Yung sa akin mabigat. Bet ko siya kawak-wakan guys. Hindi ko napigilan din nag-ponytail. Kanina kasi sobrang init. Sa daan. So, lalabas mo pa lang, naglalagkit ka na.
Pero kanina umuulan. Mahina yung boses ko guys kasi may natutulog sa magkabila. Dito sa inupahan. Mga night shift sila. Kaya hindi sila pwede ma-istorbo. Update ko kayo mamaya guys. Pagka nagluto na ako. Papakita ko sa inyo kung paano magluto ng luto. Ba? So, ayan nga guys, sinisimulan ko nang ayusin yung mga lulutuin ko kasi by 5 p.m. or 5:30 mag-out na si Chris. So, pagdating niya, kakain na lang siya. So, ayan. Ayan na ang ating biniling bangus. Hiniwa ko yan ng 3 piraso guys. 3 piraso ko siya hiniwa. Ang laking tulong din pagka magluluto ka na lang guys. Kasi, kung tutuusin, 'di ba? Dalawa kami diyan, magluluto. Kung bibili kami ng pentang is 60 per pentang. Eh ilang beses kami kakain sa loob ng isang araw? Ay oo, mga apat na beses. Ay dalawang beses kami kakain o dalawa kami, 'di bale 4. Magkano 'yun? 120, 120. 'Di bale 220. Eh, yung napamili ko diyan, guys, is 200 lang. 200 lang yung napamili ko diyan. So, malaking tipid na rin kasi 'di ba yan lahat na yan 200 lang na pamili ko, eh aabutin pa yan ng hanggang kinabukasan, tapos pwede pang hapunan. So ang laking tipid, bali 100 lang. 100 lang yung ano mo, gastos mo sa isang araw. Kaya maganda sana kung magluluto na lang yung mga OFW, pero hindi mo din sila masisisi guys kasi nga pagod na sila. Pagdating na lang nila is, ang gusto na lang nila is kumain, tapos humiga. Kaya, ang nangyayari is, ayun, puro na lang sila pentang, tapos mga mantika pa yung nakakain nila. Ayan, para maiba naman, nagluluto ako. Yun nga guys, continue natin yung yung kinukwento ko sa inyo. Ang tagal-tagal ma-approve ng ng request ko para maayos yung passport ko dun sa Mexico. Pagkatapos nun, naayos na. Sakto guys, may dumating na Sakto. opportunity para makapagbakasyon ako sa Taiwan. Salamat na lang din sa kapatid ko guys kasi siya yung nag-sponsor sa akin papunta dyan, pabakasyon guys. So, ayun na nga guys. Hindi ko na din sinayang yung pagkakataon na makapunta sa Taiwan kasi mayroon din akong mga dapat na alamin na may mga bagay na kailangan na nandun ako, ganon. Kaya napadpad din ako sa Taiwan guys. So, nung nandun ako, na-realize ko na ang laki talaga ng pinagkaiba ng Taiwan sa Pilipinas, sa buhay sa Pilipinas. Kasi pag nandun ka sa Taiwan, is parang kung magtatrabaho ka is parang ang dali-dali mong makaipon. Hindi katulad dito sa atin na tumataas yung bilihin, pero hindi naman tumataas yung sahod. Tumaas man ang sahod, biglang dodoble naman ang taas ng bilihin. So, kaya naisip ko guys na nakakamiss palang mag-work sa Taiwan. So, ayun na nga guys. Kinakain na namin yung aking niluto. Pagdating yan guys, gutom na gutom yarn. Gutom na gutom yan guys. Ang dami, alam niyo ba guys, ang dami-dami ko nakapending na i-edit dito sa akin cellphone. Hindi ko pa siya na-edit. Kaya paunti-unti lang. Alam niyo naman, busy ang inyong ating. Nung pag-uwi dito sa Pilipinas, busy pa din. Ngayon, ito, sinisimulan ko na ulit na mag-edit para unti-unti na siyang mawala at mabala ko na rin siya at nang mailagay ko na sa ating YouTube channel. So guys, yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin, baka naman pwede nyo akong i-subscribe guys. Sige na, wag na kayo mahiya. Para naman updated kayo sa mga videos ko, tapos sa mga tutorial sa pagluluto, tapos sa cake, sa travel, mga ganon. Kaya
Kaya guys, yung mga hindi pa nakaka-subscribe dyan sa YouTube channel namin, subscribe na. Ano pang hinihintay nyo guys? Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-subscribe nyo na yan. Tapos pindutin nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated. Sinasabi ko lang to guys, pero hindi pa outro yan. Kasi kumakain pa kami dyan guys. Nag-uusap pa kami dyan, di ba? Kasalukuyan pa lang namin kumakain dyan guys. Tapos after namin kumain dyan is maglilibot kami sa 7-Eleven. So, ang ginagastos namin pag sa 7-Eleven, pang bili-bili sa 7-Eleven guys, yung napanalunan ko na Easy Card. Yung tinatap-tap lang sa mga convenience store. Nanalo ako ng doon guys. May palaro kasi yung Taiwan na sa mga tourists na may pipindutin kang lantern. It's either mananalo ka or matatalo ka. Tapos ayun, ang swerte ko that day guys. Kasi isang tap ko lang sa lantern guys. Ayun, nanalo na ako. Nanalo ako ng $5,000. NT dollars guys. Sa yun? Bigay ng Taiwan yun. Sa mga tourist Taiwan. Ayun. Nanalo ko. Isa yun yung pinanggagastos namin sa 7-Eleven guys. Kaya medyo malaking malaking tulong. Malaking tulong talaga siya. Kasi naibili din namin ng gamit yung anak ko doon. Ang katumbas pala ng 5,000 NT dollars sa Pinas guys is nasa kulang 10,000 siya. Kaya ang galing, ang laking tulong niya guys. So ayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami matapos kumain. Ako naman dyan guys, hindi naman ako nagra-rice. Papalok-palok lang ako dyan ng ng ulam, ng gulay, ganyan. So, pagkatapos niyan, gusto ko na ding magmadali dyan guys. Gusto ko na ding magmadaling kumain si Dakas dyan kasi gusto ko na lumabas. Paano ba naman maghapon ako na dyan sa loob? Sa loob ng kwarto. Kaya ang labas ko lang dyan is yung gabi. Yung gabi na pupunta ng 7-Eleven, ganyan. Tapos pupunta ng night market. Ayun lang yung pinakalabas-labas ko dun. Kasi, di ba, pumapasok naman si Dakas ng umaga. Kaya, hindi naman ako pwede maglibot. Pwede naman ako maglibot. Kaya lang, ako lang mag-isa, boring naman. Tapos pwede na, ang pinakamalapit ko naman na nililibutan is 7-Eleven lang. Diyos ko, dahil walang dun, wala man lang park na katulad ng sa Taugen. Pero maganda naman dun. Kaya lang, liblib guys, liblib. Alam nyo naman tayo, gala sana tayo kung meron tayong magagalaan. Kaya lang, no choice talaga guys, wala talagang gagalaan. Ewan ko lang pagpunta ni Yuriko doon kung anong gagawin niya. Baka paikot-ikot lang siya sa court. Kaya dapat may dala siyang bola guys. Bola ng volleyball para nakakapag-practice pa rin siya, di ba? So guys, thank you for watching. Please do subscribe to my YouTube channel. And thank you and God bless. Ayan guys, outro ko na yan. Thank you. Hindi mo